Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Tinitingnan natin yung pangyayari matapos yung hearing kahapon, no? Yung hearing kahapon ng Justice Committee. Ina-analyze natin yung reactions, ha? Tingin natin nagkamali ng akala ang kampo ni Sara. O ngayon, litong-lito na sila, nagkakagulo na. So ngayon, sa totoo lang, itong mga abogado ni Sara, itong mga abogado ni Sara nag-press con kahapon. Ayan, nag-press con yung sila Attorney Michael Puwa. Yan. Ngayon, ang ginagawa nitong mga abogado ni Sara, yung dalawa, si Michael Puwa yung nasa kaliwa, itong isa, Sheila ba yan? Attorney Sheila Season daw yan. O ngayon, ang ginagawa nila, kung constitutional daw yung pagdinig ng Kamara. Wow, yan legal team ni Sara Duterte, tinawag na unconstitutional ang pagdinig sa Kamara. Bakit nila sinasabing unconstitutional? Kasi ang sinasabi nila, ang sinasabi nila mga kabunyog, daw kasi, dapat daw hindi nagtatrial ang Senado. Bakit daw ang Kamara? Mali daw yun. Hindi daw dapat nagtatrial o kahit daw mini-trial ang Kamara. Mga kabunyog. Dahil daw dapat ang trial sa Senado. Kaya yung sinabi daw ng Kamara na magkakaroon ng mini-trial, kung constitutional yun. Dahil unconstitutional yun, hindi sila a-attend dyan sa trial na yan o mini-trial ng Kamara. Malamang, kikwestiyon nila naman yan. Unconstitutional yung nangyaring proceedings. Diba? Ngayon, ang tinitingnan natin, ang sinasabi talaga natin dito, just to simplify things, sa Constitution, very clear naman yung nakasulat. Number one, ang initiation ng impeachment proceedings that belongs to the House. That's the exclusive power of the House. We're not contesting that. But, pagdating sa trial, that power exclusively belongs to the Senate. Napaka-clear niyan. Kaya ang sinasabi lang namin dito is hindi naman pwede dito sa pag-initiate lang ng proceedings nagkakaroon na ng tinatawag na namin na mini-trial. At again, kaklarin ko lang, i-emphasize ko lang yung nasabi na ni Atty. Sheila, hindi po sa amin ang galing yung term na mini-trial. Yan po ay galing sa mga statements ng either Committee of Justice or even other personalities. So hindi po sa amin ang galing yan. That's why we're contesting it. Ngayon, ano ba ang trabaho para sa amin ng Committee of Justice? At least sa aming pananaw, and again, with all due respect to the members of the committee and the committee itself, ang trabaho po ay to determine, sabi nga nila, kung ito ay iaakit na sa plenaryo at iaakit na eventually sa Senado, hindi ba? So ang parati namin sinasabi, kahit sa previous interviews ko, ang gagawin lang naman is to evaluate the complaints and the evidence at hand. Kung ano yung mga naka-attach na ebidensya doon sa complaint. So yung pagpapatawag ng mga witnesses and all those things and asking for documents, that goes well and beyond, diba? Yung evaluation lang kung ito ay dapat mapunta na sa plenaryo at nang sa ganun ay maiakat na sa Senado. So sa ngayon, are we going to question this? Kasi I think that was your question talaga. Of course, that possibility is always there, diba? But hindi po na kami magsasabi ng anything categorical. Ito ay dapat pag-usapan hindi lang namin, pero pati na ng aming kliyente. At titignan natin kung anong nangyari. That's why we have been monitoring these proceedings from day one. And then we'll let you know kung meron na kami desisyon ito. It's not just we're acknowledging that's clearly stated naman in the Constitution na sila talaga ang exclusive power to initiate impeachment proceedings. Why are we not attending? I think it was clearly stated in our letter. It's because we are objecting. There's a fundamental objection to the proceedings itself because for us this goes well and beyond what is contemplated within initiation of impeachment proceedings. As to the Senate, wala pa tayo doon, Pero pag tumating man doon, talaga namang kami naman ready
na sagutin. Parati naman natin sinasabi, ready nating sagutin ang mga aligasyon laban sa Vice Presidente sa tamang forum. And at sa atin, pagdating sa pagkakaroon ng trial, whether mini trial or full-blown trial, that is not in the House, but that's actually in the Senate. Thank you. O, yun ang sinasabi nila. Ha? Mali yan mga kabunyog. Yung sinasabing mini trial, hindi naman ibig sabihin talaga na magkakaroon ng trial o mini trial. Dinidescribe lang ng Kamara na magkakaroon ng presentation ng ebidensya at testigo kahit mabilisan lang. Hindi pa naman talaga ito yung trial na may cross-examination, direct examination, hindi. Yung talagang full-blown trial na mayroong direct examination, cross-examination sa Senate, pero dito sa Kamara, sa hearing, magkakaroon na rin ng presentation ng ebidensya para makumbinsi ang mga kongresista na mayroong probable cause. O kaya lang, pinapalaki na naman itong mga abogado ni Sara na yun daw pagsabing mini trial, mali daw yon kasi daw bawal na mag-trial ang Kamara. Kasi dapat nag-i-initiate lang sila ng impeachment. Ang nagtatrial dapat Senado. Kaya dahil daw dyan, unconstitutional. Palusot na naman itong mga abogado ni Sara. Lahat na lang ng nakikita ng mga abogado ni Sara, unconstitutional daw. Unconstitutional. Kung ano-ano na. Wala. Ano na yan? Pinagbibigyan na nga si Sara na i-present yung kanyang rebuttal. Ayaw niya. Nung una, ang argumento nila, wala daw mga ebidensya at testigo. Magkakaroon na nga ng presentation ng ebidensya at testigo kahit kunti lang. Mabilisan lang para lang magkaroon ng ideya ang mga kongresista na mayroon ng probable cause. Dati ang rinireklamo nila wala namang ebidensya. O ngayon naman magkakaroon ng presentation ng mga ebidensya. Magkakaroon ng hearing, presentation ng ebidensya, ayaw na naman nila. Unconstitutional daw. Ano ba talaga? Ang gulo-gulo na ng mga DDS na to eh. Ay, ano ba yan? O yan mga kabunyog, mga kawayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.